pagkakaalam ko po, ang totoong relihiyon po ay ang Romano Katoliko. John Espinosa, tax practitioner at bookkeeper sa sarili ko pong accounting and bookkeeping firm. Ako po ay dating Romano Katoliko. Pagka po piyesta po ng mga patay, sumasama po kami sa mga padasal o kaya po pagka mahal na araw, sumasama po kami. Bukod pa po yun sa mga misang dinadaluhan po namin pagkalinggo. Uubusin ng pera nyo sa buloy. Yun po ang mga naririnig ko po noon nung Katoliko pa po ako. Nung nag-aral po ako ng grade 6 dito po sa Bontoc, meron po kaming kababayan na kasama rin po ng tatay ko na may negosyo dito. Inaakay niya po kami sa pamamahayag. Minsan po dumadalo po ako pero pagka nasa kalagitnaan na po nung pagtuturo ng ministro, lumalabas po ako. Nung mag first year high school po ako, inaakay po ako ng isang anak ng ministro. At hanggang sa tinanong ko po kung sino pwedeng magturo po sa akin, sinabi po ang destinado po noon ay si kapatid na Cesar Galvez. Ang una pong umantig sa akin yung katahimikan po sa loob ng kapilya ng iglesia. At habang nakaupo po ako, nakikinig po ako sa mga tugtog ng organista at nadadala po ako ng damdamin ko sa mga tinutugtog niya pong himno. Pagka umaawit po sila, umiiyak po habang umaawit. Hindi ko rin po namamalayan, yung mata ko rin po lumuluha. Hindi ko rin po alam kung bakit Kapag po may mga pagsamba, nadadala po ako ng emosyon nila. Noon pong nakapakinig na po ako ng mga doktrina sa Iglesia ni Cristo, nagpasya po akong magpatuloy. Patungkol naman po sa paninira nila. Lahat po yun hindi totoo. Napatunayan ko po ng iglesyang itinuturo po ng kapatid na Felix Manalo noon ay ang Iglesia ni Cristo itinayo po ni Cristo at hindi po Iglesia ni Manalo. Itinuro po sa Iglesia ni Cristo maghandog ng naayon po sa pasya ng puso at hindi po kami tinatakdan. Ang turning point ko po kung bakit nag-Iglesia ni Cristo po ako, lahat po kasi ng mga gusto kong itanong, sinasagot po ng ministro gamit ang Biblia. Isa pa po, ang iglesia po mababasa po talaga sa Biblia. Lalo-lalo na nung pong basahin kung ano po ang tunay na relihiyon. Sabi nga po dun magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Cristo bumabati sa inyo. Nung buklatin ko po yung Biblia sa bahay namin, nakita ko nga po dun, Church of Christ. English pa nga po yung Biblia Pero nakita ko po sa Tagalog, Iglesia ni Cristo nga po nakasulat. Tumindi po yung paghadlang ng ama po namin ng sambahayan. Ayaw niya po kaming sumasamba sa iglesia. Nanindigan po kami. Naunawaan ko po kasi lahat ng aral sa Iglesia ni Cristo. Ng Iglesia ni Cristo lamang po ang ililigtas pagdating po ng araw ng pag-uukom. Dumating po yung pagkakataon na nung magkolehiyo po ako, natanggap na rin po niya, lalo na po nung nakapagtapos po ako ng pag-aaral at nagdulot po ng mabuti yung pagiging Iglesia ni Cristo ko po. July 2012 po. At sumunod po sa akin yung pong pangalawang kapatid namin. Naakay din po ang panganay namin na kapatid, yung bunso po namin. Dati po, nagmumura po, tutungayaw, tsaka wala pong disiplina sa sarili. Pero nung naging iglesia po ako ni Cristo, nabago lahat po ng pagkataong yun. Pero ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, never pong nagkulang sa pagpapatibay, sa spiritual at emosyonal na kalagayan po ng mga kaanib. Itinuturo na po sa mga pagsamba yung paglala ng kahirapan, pagtama ng mga sakit, kalamidad. Sa panahon na yun, kailangan mas tumibay po yung pananampalataya natin bilang isang iglesia ni Cristo at manindigan kahit anuman pong sakuna, kalamidad o pandemya ang tumama po sa panahon natin ngayon. Sa mga kapwa ko pong young professionals, iniimbitan po namin kayo na makinig po. Meron po kaming YouTube channel.